Walang kibuan na mabilis nilang nilisan ang lugar. Nanginginig siya sa takot. Nakita niya si Norman. At ang mas nakinagigimbal niya ay kasama nito si Tess. Nakabalik na sila ng hotel. Nag-aalala siya para sa asawa. Hindi nagsasalita si Bianca. Piniga ang puso niya nang marinig ang hikbi nito habang nasa banyo. Kuya, may dapat ka bang sabihin sa amin? Tanong ni Kyle sa kanya. Everything is okay. There's nothing to worry about. Tipid ng ngiti ang binigay niya sa kapatid. If everything is okay, bakit triple ang security details mo? Or let's say ng asawa mo, di naniniwalang wika nito. I will tell you about it when we go back to Hacienda. Puntahan ko lang si Bianca. Tinapak niya ang balikat ng kapatid. When he entered their hotel suite, he saw his wife sitting on the bed. Namamaga ang mga mata nito. Nilapitan niya ito at kinabig ang asawa. Tell me what's wrong? Masuyong tanong niya. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay may namumuong luha. Brian, mahinang usal ni Bianca sa asawa. Nakita ko yung kaibigan ko. Si Tess, may nginig sa kanyang tinig. The woman wearing a tight green dress. Wika ni Brian. Paano? Takang tiningnan niya ito. I saw you stop walking and you're shaking. Tell me kung kaibigan mo siya, bakit gano'n na lang ang takot mo kanina? Seryosong tanong nito. Hindi ko siya agad napansin. Bumuntong hininga siya. Si Norman, pinagtangkaan niya akong pagsamantalahan. Kaya ako umalis at humingi ng tulong kay Boss Sunny. Magkasama sila ni Tess. Kwento niya sa asawa. Umigting ang panga nito. Brian, sambit niya sa pangalan nito. That bastard, I will fucking kill him. Bakit di mo agad sinabi? Galit na wika nito. Wait here. Brian, tawag niya sa asawa. Galit na ang lumabas ito ng kanilang silid. Naiwan siyang umiiyak. Ang sama-sama ng loob niya. Sa nakita niyang pagkakangiti ni Tess, ay sigurado siyang malapit ang dalawa sa isa't isa. Ayaw niyang isipin na may kinalaman si Tess sa pagbibenta sa kanya ng tiyahin. Ngayon naman ay galit ang asawa niya. Bumukas ang pintuan. Pumasok ang kanyang asawa. Galit ang makikita sa mukha nito, pero nakita niya ang pag-aalala nito. Mahigpit siyang niyakap nito. Umiiyak siya sa dibdib ng asawa. Simula ngayon, hindi ka alis ng hacienda nang di ko nalalaman. Nagpadagdag ako ng military trained bodyguard mo and I don't want any objections. Nangangalit ang pangangwika nito. Oo, Brian, mahinang sagot niya. Babataas ang dibdib ng asawa. Ramdam niyang galit ito. I don't want you to get hurt. Hindi ako papayag na may mangyari sa'yo, mi querida. Do you understand me? Masuyong tinitigan siya sa mga mata nito. Tumango siya kay Brian. Salamat, Brian. Sorry. Napagalit kita. Nakayukong wika niya. Masuyong hinawakan nito ang kanyang baba. Hindi ako sa'yo galit. Sorry kung nasigawan kita. Masuyong wika nito. Brian. Yumakap siya sa asawa. Sa mga yakap nito, nararamdaman niyang ligtas siya. Pagka-uwi nila sa hacienda, ay sa cabin na sila tumuloy ni Bianca. Mi querida, are you feeling better? Habang nasa biyahe sila ay sumama ang pakiramdam ng asawa. Medyo ayos lang ako, Gob. Mahinang wika nito. May gusto ka bang kainin? Masuyong hinaplos niya ang buhok nito. Wala, Gob. Don't worry, magiging okay din ako. Napagod lang ako sa biyahe natin. Nakangiting tugon nito sa kanya. Okay, may mga babasahin lang ako mga project proposal. Kailangan na ng engineering department. I'll check you later, okay? Hinagka niya ang noon nito. Thanks, Gob. Usal ni Bianca sa kanya. Tinawagan ni Brian si Roy matapos ang huling proposal na pinag-aaralan niya. Any news, bro? Tanong niya sa kaibigan. Bro, under surveillance ng mga tao ko. Ng mga tao ko si Norman at si Tess. Pagbibigay alam nito. Good, leave that bastard to me. I will be the one who will punish him. Tiimbag ang wika niya patungkol kay Norman. Ayos na din lahat. Pinabura ko ng mga kopya ng CCTV sa Divisoria Mall. Wika nito. Salamat bro, Anya. Malaki na ang billing mo. Natatawang wika nito. I've told you, charges on my account. Wika niya kay Roy. Damn, yayaman talaga ako sa'yo. Humahalakhak na wika nito. Crazy, mayaman ka na talaga. Natatawang asar niya sa kaibigan. You fall hard man. Hindi ka ganyan kay
Talia, 3 security details was enough, even with all the death threats you getting. Seryoso, wika nito. Natahimik siya. I know, no one makes me scared in my whole life and I'm always in control. I'm too old for this. Mahinang sagot niya. Kaya ayaw ko mag-asawa eh. Nawawala ang tapang ko eh. Okay na ako sa mga gadgets ko. Natatawang wika nito. You will find your match, Roy. When the time comes, you will throw away all your gadgets, bro. Wika niya na tinawanan na lang ng kaibigan. Gob, nakangiting tawag sa kanya ni Bianca. I have to go. Mag-usap na lang tayo sa pagpunta mo dito sa Friday. Your whip man, humahalakak na asar nito sa kanya. Shut up. Tatawa-tawang pinatayan niya ito ng cellphone. Feeling better? Tanong niya kay Bianca. Gob, gusto ko ng Lala chocolates. 100 packs please. Anito. Okay, sige. Pabibilang ko si Austin Anya. Umiling-iling ito at sumimangot sa kanya. Gusto ko ikaw ang bumili. Ngayon na ha. Seryosong wika nito sa kanya. Napahawak siya ng batok. Mi querida, hindi ko alam kung ano yung Lala chocolate. Wika niya. Hindi ito kumibo at tinalikuran siya. Mi querida, tawag niya pero di siya nilingon. Tinawagan niya si Louie. Good afternoon, Gob. Bati nito sa kanya. Good afternoon, Louie. Saan ba na makakabili ng Lala chocolates at send mo sa akin kung anong itsura nun? Wika niya. Ano po, Gob? Meron pa ba nun? Nauutal na tanong nito sa kanya. How would I know? Basta alamin mo kung saan nakakabili nun. Frustrated na wika niya rito. Gob, ako na lang po ang bibili. Dadalhin ko dyan. Anito. No, ako ang bibili. Hindi tatanggapin ng asawa ko kung di ako ang bibili. Anya na ikinatawa nito. What's so funny? Asak niya kay Louie. Wala, Gob. Sige po, maghahanap na ako. Paalam nito. Thanks, tipid niyang sagot. Nakita niya ang asawa sa kusina na naghahanda ng sandwich. Niyakap niya ito at hinagan sa batok. Nagpapahanap na ako. Ako ang bibili, wag ka nang magagalit. Masuyo niyang hinagka ng liig nito. Talaga? His wife is beaming with happiness. Nakangiting tumango siya rito. Salamat, Gob. Masayang wika nito at yumakap sa kanya. Anything for you, mi querida. Hinagkan niya ang mga labi ng asawa. Buong alab nitong tinugon ang kanyang mga halik. Without breaking their kiss, binuhat niya ang asawa papunta sa kanilang silid at doon muling inangkin ang babaeng nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso. Wala pa din bang balita sa kapatid ko? Malamig na tanong niya. Master, wala pa din ho. Masyadong luma ng larawang binigay niyo at yung sinasabi niyo pong pinang-iwanan niyo ay hindi naman maitrace ang last known location nito. Nakayukong wika nito. 12 taon ang nawala sa amin. Unti-unti na akong pinapatay sa pangungulila sa kanya. Hanggang di ko nakikita ang kapatid ko. Walang halaga ang buhay ko. Walang emosyong wika niya. Master, huwag po kayong magsasalita ng ganyan. Madami na po kayong hinarap na laban. Makikita po natin si Lady Bianca. Anito. I just want to find her and avenge our parents' death. Anya. Master, wika ng isa sa mga tauhan niya. Inabot nito ang isang sobre. What is this? Kunot nung tanong niya. Invitation po. Ani nito. Binuksan niya at binasa ang nilalaman nito. Napangiti siya ng bahagya. Tell them I'm coming over. Wika niya. Opo, Master. Paalam nito sa kanya. Tinanaw niya ang mga taong nagkakasiyahan. Baby sis, nasaan ka na ba? Nararamdaman kong buhay ka pa. Pangako, di ako titigil hanggat hindi kita nakikita. Mahinang bulong niya sa sarili. Kuya, balikan natin sila mami at daddy, please. Palahaw ng kanyang kapatid. Akay-akay niyang nakababatang kapatid. Kanina pa sila lakad takbo. Nakita niya ang isang malaking puno. Inakay niya mga kamay nito. Kumapit ka sa aking mabuti, baby sis. Wika niya sa kapatid. Pilit niyang pinapatahan ito. Tamang-tama, dito muna tayo magpapalipas ng gabi. Wika niya nang makarating sila sa ilalim ng punong kahoy. Kuya, paano na tayo ngayon? Bakit tayo nagtatago sa mga pulis? Wika nito sa kanya. Bianca, hindi na tayo pwedeng bumalik sa bahay natin. Wika niya habang pinupunasan ang dugo ang mga braso ng kapatid. Nagugutom na po ako. Naluluhang wika nito sa kanya. Huwag na huwag kang aalis dito, ha? Maghahanap ako ng bungang kahoy na pwede nating makain. Bili niya rito. Tumango ito sa kanya.
Inabot siya ng mahigit 1 oras bago siya nakabalik kung saan niya iniwan ang kapatid. Heto kain ka na baby sis. Binigay niya sa kapatid ang hinog na papaya at saging. Wow kuya, salamat. Ang sarap nito. Hindi magkandatuto ang kapatid sa pagmuya. Ito ang tubig mula ito sa Sibul pero malinis ito. Pinagmamasdan niya ito habang umiinom. Habag na habag siya rito. Kuya, kain ka din Inabot nito sa kanya ang kabiyak ng papaya at kalahati ng saging. Ngumiti siya sa kapatid. Ayos lang ako, Bianca. Busog ako. Anya. Kuya, ayaw ko na pala. Busog na ako. Nakangiting wika nito. Kilala niya ang kapatid. Kinuha niya at inabot niya ito at magana din itong kumain. Alam niyang gutom pa ito pero kung di siya kakain ay di na nito ubusin ng pagkain. Nang makita nitong magana na siyang kumakain ay inubos nito ang kanyang pagkain. Pigil ang emosyon niyang maiyak. Kailangan niya maging matatag para kay Bianca. Wow kuya, ang ganda-ganda naman itong tent natin. Pumapalakpak na wika ni Bianca sa kanya. Pasok ka na sa loob, mahamog na. Tugon niya sa kapatid. Agad-agad itong sumilong. Gumawa siya ng sisilungan nila sa pamamagitan ng mga dahon ng saging at mga tuyong sanga. Dahon din ng saging ang ginawa niyang pinakabanig nila. Nahiga siya sa tabi nito. Ikinumot niya ang jacket niya sa kapatid. Sa kalagitnaan ng gabi ay umiiyak ang kanyang kapatid. Kuya, iyak ni Bianca. Don't cry baby sis, nandito lang si kuya. Di kita iiwan. Pangako niya habang yakap-yakap ito. Pinky swear? Anito, Pinky swear. 3 araw silang naglakbay ng kapatid hanggang sa makarating sila sa kabiasnan. Sa pamamagitan ng panlilimos nila ay nakakain sila. Gumawa siya ng barong-barong nila sa bakanting lote. Ilang metro mula sa kalsada. Lumipas ang buwan, natuto siyang mga lakal ng basura. Hanggang isang araw nakilala niya si Mang Abel. Dating driver ito ng daddy niya. Lagi silang dinadala nito ng pagkain. Matapos ang kaarawan ng kapatid ay nagdesisyon siyang magtrabaho sa susunod na bayan. Nakiusap siya kay Mang Abel na pansamantalang iiwan niya muna si Bianca sa pangangalaga nito. 1 linggo lang ang ipinaalam niya sa mga ito at babalikan niya ang kapatid. Nang araw na matanggap niya ang kanyang unang sahod, ay bumalik siya sa bahay ni Mang Abel upang sunduin ang kapatid. Pero wala na mga ito. Ginawa niya ang lahat upang hanapin ito. Lahat ng trabaho ay pinasok niya upang magkapera. Hanggang isang araw ay dinampot siya ng mga di kilalang lalaki. Malaking halaga ang inalok sa kanya kapalit ng pagsali niya sa underground fight. Walang gabi na hindi siya nakikipaglaban. Maraming pagkakataon, ninais niyang mamatay na lang sa kawalan ng pag-asa. Sa lugar na kung saan lahat ng bawal ay pinagkakakitaan, ay doon niya nakilala kung sino ang nasa likod ng lugar na yon. Ang kanyang lolo. Magmula nang tuluyan na siyang kupupin ito, ay pinatibay niya ang kanyang kalooban. Ginawa niya ang lahat upang makamit ang lahat ng kailangan niya upang mahanap at makapiling uli si Bianca. Sinisigurado niya na lahat ng may sala sa kanyang pamilya ay kanyang pagbabayarin sa kanyang mga kamay. Master, nakahanda na pong sasakyan, wika sa kanya ng pinakamatapat niyang tauhan at itinuturing niyang kaibigan. Naputol ang pagbalik tanaw niya sa nakaraan. Sige, susunod na ako. Salamat, Anya. Malungkot niyang inikot ang silid na inihanda niya para sa kapatid. Lahat ng regalo na dapat ay para sa kapatid ay doon niya nilalagay. Dahan-dahan niyang isinara ang silid at malungkot na inilibot ang buong kabahayan. Lahat ng meron siya ay walang halaga kung wala ang kanyang pinakamamahal na kapatid. Gob, 90 packs pa lang tong nabili ninyo. Paalala sa kanya ni Louie. I know how to count. Asik niya rito na tinawanan lang nito. Nasa palengke sila. Halos inikot na nila ang lahat ng tindahan para siyang nangangampanya. Short ng 10 packs kaya problemado siya. Bakit naman kasi ito pang chocolate na to? Reklamo niya. Masarap kaya to, Gob? Ngising wika ni Louie sa kanya na sinamaan niya ng tingin. Gob, humahangos na lumapit si Aaron sa kanila. Bakit? Tanong niya. Meron pong lala doon sa pinakadulo. Wika nito. Thanks God, let's go. Yaya niya kay Louie para siya nabunutan ng tinik. Pagdating niya sa cabin ay masaya siyang sinalubong ni Bianca. Bilis, nasaan na? Excited na tanong nito. Easy, mi querida, natatawang wika niya at hinagkan ang noo nito.
Hello, Ma'am Bianca. Sabay-sabay na bati ng mga kasama nito. Hello, wag muna kayong umalis ha. Anito na ikinakunot noon niya. Excited na binuksan nito ang box na dala-dala nila. Bakas ang saya sa mukha nito na nagpainit sa kanyang damdamin. Hinati nito sa 5 parte ang mga chocolates. Yan oh, ito para sa inyo. Nakangiting inabutan nito ng mga chocolates ang mga nakatulala na sina Louie, Aaron at Austin. Oh, bakit para kayong namatanda dyan? Ngiting-ngiting ito na kinakapagtaka niya. Mickey Rida, pinabili mo ako ng mga ito para lang ipamigay sa kanila? Kunot noong tanong niya. Hindi ito kumibo. May sumusungaw na luha sa mata nito na ikinabahala niya. Tuloy-tuloy itong iniwan silang natulala. Gob, tawag ni Louie sa kanya. Ha? Takang tanong niya. Sundan na ninyo po si Ma'am Bianca. Mukhang sumama ang loob. Gob, payo lang po. Kung ako sa inyo, sundin nyo lahat ng gusto ni Ma'am. Wika nito. Bumuntong hininga siya. Bumili na nga ako, diba? Nagtatakang tanong nito. Mauna na kami, Gob. Nakangising paalam nito. Ganon din sina Aaron at Austin. May alam ba ang mga ito na di niya alam? Pumasok siya sa kanilang silid. Bit-bit ang mga chocolate. Mickey Rida, umuwi na sila rito. Oh, nakakain na ako ng isa. Masarap pala, wika niya. Tumingin ito sa kanya. Brian, namamasa ang mga mata nito. Nag-aalalang umupo siya sa tabi nito at hinawakan ang mga kamay nito. What's wrong, Mickey Rida? Bakit anong nangyari? Natatarantan tanong niya. Gob, naiinis ako. Anito, bakit naman? Sa akin ba? Tanong niya. Umiling ito at kumuha ng lala. Gob, gusto ko ng strawberry. Strawberry shakes na may kiwi please. Anito na kinabagsak ng balikat niya. Tawa ng tawa ang mga kapatid niya. Nagrireklamo siya sa mga ito. Gabi-gabi ay puyat siya dahil sa event sa Kapitolyo. Tuwing umaga naman ay kung anong word na pagkain ang pinabibili ng asawa. Kapag hindi siya bibili, hindi siya nito kinakausap. Shut up, bulyaw niya sa mga to. Damn, I feel miserable. Usal niya. Che, iiling-iling si Ezekiel. What? Sinamaan niya ito ng tingin. Mainit pa din talaga ang kapatid sa kanya kasi nagsiselos pa din siya rito. Kuya, you're hopeless. You govern the whole province. A simple sign, di mo magets. Ano nito? Stop talking in riddles. Wika niya. Kuya, if I were you, bring her in the hospital to get checked. Tatawa-tawa naman wika ni DJ. Why is my wife sick? What the hell? Dali-dali siyang tumayo para punta ng asawa. Naabutan niya itong inaalo-alo ng mama niya at ni Lexi. What's happening here? Anong nangyari sa asawa ko, ma? Nag-aalalang tanong niya. Nothing to worry, iho. Nasa mansion sila ni Brian. Naiinis si Bianca sa sarili. Nagiging irritable siya lagi at kung ano-ano ang hinahanap ng panlasa niya. Ngayon naman ay nahihilo siya na di niya mawari. Baka may nakain kang di maganda, wika sa kanya ni Aba. Kasama niya si Lexi, Sophia at Aba. 2 days before Christmas, ang baby shower ng pinagbubuntis ni Lexi. Di ko nga alam eh, alam kong naiinis na sa akin ang asawa ko. 3 appointments sa doktor na nirecommend ni Luke ang di namin napuntahan kasi irritable ako baka walang mangyari. Frustrated na wika niya. Nagtatakang tiningnan niya ang mga ito nang walang magsalita. Nakatitig sa kanya ang 3. Anong problema? Takang tanong niya. Saglit lang, may kukunin ako sa kotse ko. Nagmamadaling paalam nito. Ang tagal naman ni Brian. Gusto ko na ng pizza. Mahina niyang bulong. Si Aba naman at Lexi ay nagpalitan ng makahulugang tingin. Maya-maya pa ay bumalik na si Sophia kasama si Mama Lorin. Hi ma, bumeso siya sa biyanan. Nagtataka siya dahil hindi ito tumugon. Namamasa ang mga mata nito. Okay, let me check. Pinulsuhan siya ni Sophia. Tapos ay inabutan siya nito ng isang pakete. I only got 1. Nadala ko na yung supply sa kliniko. You can use this. Tinanggap niya ito. May kaba siyang nararamdaman pagkabasa sa label nito. Ibig sabihin ay nanginginig niyang wika. Sige na anak, halika. Samahan kita dito na tayo sa garden bathroom. Wika ng biyanan. Nakangiti naman sa kanyang 3 babae. Ma, nanginginig niyang usal sa biyanan. Thank you, Bianca. Yakap-yakap siya nito. Tumulo ang kanyang mga luha.
Hindi siya makapaniwalang may buhay na pumipintig sa kanyang tiyan. Masuyo niyang hinaplos ang kanyang tiyan. Walang tigil sa pagpatak ang kanyang luha.